Si Manuel L. Quezon, kilala bilang ama ng wikang pambansa, ay isinilang noong ika-19 ng Agosto taong 1878 sa Baler, Tayabas, Ngayoy Aurora. Siya ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas at ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas mula 1935 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1944. Si Quezon ay nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1903. Matapos makapasa sa bar exams, nagtrabaho siya bilang clerk at naging provincial fiscal ng Mindoro at Tayabas. Noong mga unang taon niya sa politika, naging masigasig siyang kasapi ng kilusang propaganda na naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. Noong 1907, nahalal si Quezon bilang assemblyman sa unang Philippine Assembly na kumakatawan sa Tayabas. Dahil sa kanyang kahusayan at pagiging bihasa sa politika, mabilis siyang umangat sa ranggo at naging majority floor leader ng Philippine Assembly. Bilang pinuno, ipinaglaban niya ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtaguyod ng iba't ibang batas na magbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa mga Pilipino. Noong 1916, sa pagkakatatag ng Senado ng Pilipinas, nahalal si Quezon bilang Senate President. Isa siya sa pangunahing nagsulong ng Jones Law, na nagbigay ng mas malaking antas ng sariling pamamahala sa Pilipinas. Siya rin ang nanguna sa mga misyon sa Estados Unidos upang ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Noong 1935, sa ilalim ng bagong saligang batas ng Pilipinas, nahalal si Quezon bilang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Sa kanyang termino, nagpatupad siya ng maraming reforma, kabilang ang pagtataguyod ng pambansang wika, pagpapatibay ng pambansang depensa, at pagreporma sa edukasyon at ekonomiya. Siya rin ang naglunsad ng mga programa upang labanan ang kahirapan at katiwalian sa gobyerno. Isang mahalagang tagumpay ni Quezon ay ang pagpasa ng Tydings-McDuffie Act noong 1934 na nagbigay daan sa pagtatatag ng Commonwealth at nagtakda ng 10 taong transition period patungo sa ganap na kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Sa pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941, napilitang lumikas si Quezon kasama ang kanyang gabinete sa Estados Unidos. Bagaman malayo sa bansa, patuloy siyang nagtrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino at nagtaguyod ng suporta mula sa mga Amerikano para sa kalayaan ng Pilipinas. Noong ika-1 ng Agosto taong 1944, sa kanyang pansamantalang tahanan sa Saranac Lake, New York, pumanaw si Quezon dahil sa sakit na tuberculosis. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Arlington National Cemetery bago ito inilipat sa Manila North Cemetery at sa huli sa Quezon Memorial Circle noong 1979. Ang pamana ni Manuel L. Quezon ay nananatiling buhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala siya bilang isang lider na nagsulong ng kasarinlan, nagtaguyod ng pambansang wika, at nagsikap na itaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang kanyang pangalan ay nananatiling bantog at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mahal kong mga Pilipino, ako nga pala si Manuel L. Quezon, ay kalawang Pangulo ng Pilipinas. Nais kong ipabatid ngayon na hindi ko nais Kastila o Ingles ang maging wika ng pamahalaan. Kailangan magkaroon ng sariling wika ang Pilipinas. Isang wikang nakabatay sa isa sa mga katutubong wika. Nagmula ang karamihan ng mga suliranin, pagkukulang na kasalukuyang nararanasan dito sa kawalan ng ating sariling wikang pambansa. Ang pagnanais gayahin ang lahat ng kilos, banyaga, kahit hindi alam kung ito'y mabuti o masama, ay dahil isang kahinaan, ang kakulangan ng isang tunay na pambansang kamalayan. Hindi maaaring magkaroon ng pambansang kamalayan kung saan walang wikang ginagamit ng lahat. Naunawaan ko lamang kung gaano kahirap ang kakulangan ng wikang pambansa noong naging Pangulo ako. Kumakatawan sa bayang Pilipinas sa mga Pilipino at kapag ako'y naglalakbay sa mga lalawigan, kinakausap ang aking mga kapwa mamamayan. Kailangan ko ng tagapagsalin. Nakakahiya, hindi ba? Sangayon ako sa patuloy na pagtuturo sa Ingles sa mga paaralan. Tataguyod ko rin pagpapatuloy ng Kastila. Subalit dumating na ang panahon upang magkaroon tayo ng isang wikang pambansa.
suliranin ay gusto ng mga Ilocano na Ilocano. Ang wikang pambansa ang mga Tagalog, ang mga Bisaya, Bisaya. Ako ay Tagalog, sasabihin ng mga dalubhasa sa iba't ibang wikang Pilipino na mangyan, katutubong wikang pinakamainam gamitin. Mangyan, ang tatangkilikin ko higit sa ibang wika. Tagalog ang ginagamit namin sa pamilya. Pero handa akong mag-aral. Na Ilocano, Bisaya, anumang ibang katutubong wika para lamang magkaroon tayo ng wikang ginagamit ng lahat.